Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Isang gabi, nagkakasiyahan sila Rafael at mga kaibigan niyang sina Peter at Josh. Pangatlong bote na nila ng whiskey at medyo nalalasing na nang magsimulang magamo ng pustahan kagaya ng nakasanayan si Josh. Pare, nakikita niyo yung babaeng nakapulang dress sa kabilang table? Tanong ni Josh. Luminga naman si Rafael para tignan ang tinutukoy nito. Medyo madilim sa bar ngunit naaninag niya ang babae. Maganda ito at sexy. Mukhang problemado nga lang dahil panay ang tungga sa bote ng wine. Ano na naman ang iniisip mo, Josh? Tanong ni Rafael. Let's play a game. Yun, tagal na nating hindi nagagawa to. Excited si Peter sa sinabi ng kaibigan. This time, si Rafael naman ang gagamitin natin. Natatawang sabi ni Josh. Umismid si Rafael. Ako, mababang kumpiyansa. Sinong tatanggi si isang Rafael Del Valle? Sa gwapo ko ito at ako yata nagmamay-ari ng napakaraming mall dito sa bansa. Titignan natin kung tatalab yan ngayong gabi. Inubos si Rafael ang alak sa baso niya bago tumayo at suwabing naglakad sa kalapit na table. Hi. Binati niyang babae ngunit hindi man lamang ito natinag. Hindi siya nito tinignan. Para bang mas interesante pang bote ng wine kaysa sa kanya. Miss, are you alone? Obvious ba? Masungit na sabi ni Olivia. Nag-angat si Olivia at nakita ang gwapong mukha ni Rafael. Ngunit wala siyang pakialam dito dahil meron na siyang boyfriend at malapit na silang ikasal. Umiinom lang siya ngayon dahil nakalimutan ng boyfriend niyang si Albert ang anniversary nila. I think, kailangan mo na kasama, sabi ni Rafael. No thanks, may fiancé ako. Napapikit si Rafael. Hindi niya inakalang mali ang na-target nilang pagpustahan. Automatic na talo siya dahil ikakasal na pala ang dalaga. Bakit ka nag-iisa dito kung ganun? Tanong ni Rafael. Ano naman? Pwede ba? Get lost. Lumingon si Rafael sa mga kaibigan at nakitang natatawa ang mga ito. Mukhang ramdam na natalo siya sa pustahan. Bumuntong hininga siya. Fine, huwag sanang matuloy ang kasal nyo. Abat! Hoy! Bawi mo yung sinabi mo! Pero hindi na pinansin ni Rafael ang babae at bumalik na sa table nilang magkakaibigan. Wala na palang talabang charm mo eh. Tumawa sila Peter at Josh, samantalang nakasimangot si Rafael. Ikakasal na kasi yung tao. Paano ba yan pare? Damo ng sarili mo. Tatawagan kong kaibigan kong may-ari ng agency. Bukas sa bukas magiging hardinero ka. Kami na munang bahala sa kumpanya mo. Napailing na lang si Rafael. Tinapunan niya ng tingin ng babaeng dahilan kung bakit natalo siya sa pustahan. Parang wala itong pakialam sa mundo at umiinom lang ng tahimik. Siya ang unang babaeng tumanggi sa akin. Makalipas ang ilang araw, excited na sinukat ni Olivia ang kanyang wedding gown. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at namangha sa sariling kagandahan. Ikakasal ako pero para akong kandidata sa Miss Universe sa sobrang ganda ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Olivia at pumasok ang mayordoma sa mansyon na si Manang Rosie. Ay anak ng kabayo, Manang bakit naman ho kayo nagugulat? Ay pasensya ka na iha, hindi ko alam nandito ka pala. Teka bakit suot mong wedding gown mo? Hubarin mo yan, naku kang bata ka. Hindi mo ba alam na bawal sukatin ang wedding gown dahil hindi matutuloy ang kasal? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Manang Rosie. Manang, luma na ho yung kasabihang yan. Bukas naman ang kasal namin. Imposibleng hindi matuloy. Ngumiti si Olivia at rumampa pa sa harap ni Manang Rosie. Tignan nyo, ang ganda ko ho, di ba? O siya, basta pinagsabihan na kita. Pero oo nga't bagay na bagay sa iyong gown mo. Mukha kang prinsesa. Salamat, Manang. Sige ho, magpahinga na tayo. Maga pang kasal ko bukas. Lumabas na si Manang Rosie at naiwan si Oliviang nakatingin pa rin sa sariling refleksyon sa salamin. Umikot-ikot pa na parang nagsasayaw. Tumunog ang cellphone ni Olivia at mas lalong lumawak ang ngiti nang makitang si Albert ang tumatawag, ang boyfriend niya na papakasalan bukas.
Hello, mahal? Masayang bungad ni Olivia sa kasintahan. Ngunit sa kabilang linya, bumuntong hininga si Albert. Olivia. Oh, bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Olivia. Pansin niyang pagiging matamlay ng nobyo. I'm sorry. Sorry? Para saan? Sorry. Hindi kita kayang pakasalan pa. Tila gumuhang mundo ni Olivia sa narinig. Ha? Ano ba namang klaseng biro yan, Albert? Hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi ni Albert. Hindi na kaya ng konsensya ko, Olivia. Patagal na ako nagtataksil sa'yo. At mahal ko siya. I'm really sorry pero hindi na kita papakasalan. Pagkatapos sabihin ito, ay ibinabana ni Albert ang tawag. Nanginginig ang kamay ni Olivia, kaya nahulog sa sahig ang hawak na cellphone. Nasaktan siya sa inamin ni Albert, pero mas matimbang ang pag-alala niya para sa darating na bukas. Paano bukas? Mapapahiya ako sa madaming tao. Isang businesswoman si Olivia Herrera. Madaming imbitadong negosyante, investors, artista, at kung sino pa mga bigating tao sa kasal niya. At kung hindi ito matutuloy, talagang malaking eskandalo. Hindi pwede to. Walang niya ka, Albert. Nagtiis na nga ako sa mabaho mong hininga. Nakuha mo pang maglukot iwan ako. Padabog na hinubad ni Olivia ang wedding gown niya at nagpalitan damit pantulo. Itutulog na lang niya ang sama na loob. Hindi siya iiyak dahil sayang ang luha niya. Bukas ng hapon ng kasal niya at kailangan niya makahanap ng papalit sa mapapangasawa niya agad. Kinabukasan, maagang bumangon si Olivia at nag-ayos ng sarili. Meron na siyang ilang oras para humanap ng papalit sa magiging asawa niya. Ano ka mo? Umurong sa kasal si Albert? Sigaw ni Georgia sa kabilang linya. Si Georgia ay best friend ni Olivia. Naka-loudspeaker ang cellphone ni Olivia habang nagsusuot siya ng alahas. Oo, sagot niya. At balak mo humanap ng substitute ka mo? Bumuntong hininga si Georgia. Hay Olivia, hindi naman laruan na mabibili mo lang kung saan yan. Sagradong kasal. Ano bang hindi nabibili ng pera, Georgia? At isa pa, maganda ako. Mayaman at basta maganda't mayaman. Sasabihin sana ni Olivia na mabait siya, pero hindi naman siya anghel. Alam niyang may kasama ng ugali niya. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang sasabihin ko ng mga bisita na hindi tuloy ang kasal. At ipahiyan sarili ko? No way! Sagot ni Olivia. Bakit hindi mo nalang sabihin na ikaw yung umatras sa kasal? Suwestyon ni Georgia. Sa tingin mo may maniniwala? Hindi bali na magulat sila na iba lalaki yung pakakasalan ko. Kaysa mauna silang makita yung ex ko na may kasamang bagong babae. Sadya matigas ang ulo ni Olivia. Wala nang nagawa pa si Georgia. Oh, sige, kung yan talaga yung gusto mo. Pero sinasabi ko sa iyo hindi madaling umanap ng mapapangasawa. Ako nang bahala, basta magayos ka na. Magpaganda ka dahil may kasal ka pang pupuntahan mamayang hapon. Oo na, sige na. Bye! Pagkatapos ibaba ang tawag, ay lumabas na ng kwarto si Olivia. Bumaba siya ng hagdan at lumabas ng mansyon. Akmang sasakay ng kotse nang makitang hardinero nila na nagdidilig ng halaman. Hoy, ikaw! Tawag niya rito. Tumingin sa kanyang hardinero na walang iba, kundi si Rafael. Isang linggo na siyang nagtatrabaho dito sa mansyon at halos isumpa na niya mga kaibigan sa tuwing nakakaramdam ng pagod sa pagtatrabaho. Ako ho ba yung tinatawag niyo? Tinuro ni Rafael ang sarili at nagtanong. Namewang naman si Olivia. Sino pa bang tao dito? Napatiimbagang si Rafael. Namumukhaan niya ang amo. Ito ang babae sa bar na dahilan kung bakit nagtatrabaho siya ngayon bilang hardinero. Sino ba naman ang mag-aakala na ito pang magiging amo niya? Pinagmasdan niya ang dalaga. Nakasuot ito ng asul na dress na hanggang tuhod ang haba at high heels na mas lalong nagpatangkad dito. Ang perlas nitong hikaw at kwintas ay mas lalong nagpamukhang sopistikadang babae ito. Kaso nga lang ay may pagkaasal tambay ang pananalita nito. Bakit ba? Nagtaas ng kilay si Olivia at sinuri ang kanyang hardinero. Hindi niya ito napapansin noon at hindi niya alam kung kailan pa ito nagsimulang magtrabaho sa kanyang mansyon. Guwapo ang binata.
Sa tansya ng lagpas 6 na pulgada ang taas nito, nakapagtatakang isa itong hardinero, imbes na modelo o basketball player. Pakasalan mo ko. Diretsyong sabi ni Olivia. Oho? Sa gulat ay hindi napansin ni Rafael na tumutok sa direksyon ni Olivia ang hawak niyang hose. Tumili ng pagkalakas-lakas si Olivia habang sinusubukan takpan ang mukha na nababasa na rin ng tubig. Anak ka ng pating! Patayin mo nga yan! Ilang oras ako nagayos tapos babasahin mo lang ako? Nang matauhan ay mabilis na pinatay ni Rafael ang hose. Pasensya na, senyorita. Nakakagulat naman ho kasi sinabi niyo. Bibigyan kita ng 1,000,000 buwan-buwan kung papakasalan mo ako ngayong araw. Ngayong araw? Sa isip-isip ni Rafael ay nagtatanong niya kung nahihibang na bang amo niya. Look, wala akong panahon, okay? Nakipaghiwalay lalaking papakasalan ko sana mamayang hapon at kailangan ko ng kapalit. Ibang klase rin tong babaeng to ah. Akala mo magpapalit lang ng damit kung magsalita. Naisip ni Rafael. Senyorita, pasensya na pero kung magpapakasal man ako ay doon sa babaeng mahal ko. Saglit na natahimik si Olivia. Pagkuway sabi niya. Di mahalin mo ako. Hindi naman ako mahirap mahalin. Duda ako dyan. Bulong ni Rafael. Ano sabi mo? Wala po, senyorita. Pasensya na pero hindi ko kayang gusto nyo. Bumuntong hininga si Olivia. Sayang at pasok sana ito sa pisikal na kwalifikasyon niya sa isang lalaki. Lumingalinga siya at nakitang driver nilang si Mario. Maitim ito at may kaliitan. Medyo napangiwi si Olivia. Napakalayo nito sa tipo niyang lalaki. Pero naisip niyang kung papayag itong magpakasal sa kanya, ay bahala na. Sige, hindi kita pipilitin. Pakitawag mo na nga yan si Mario nang matanong ko siya. Natigalgal si Rafael sa narinig. Ang pangit na yun. Papakasalan ng babaeng tinanggihan ako sa bar. Isip niya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tawagin mo ka ako si Mario. Ulit ni Olivia nang hindi kumikilos si Rafael. Nagmura si Rafael sa isip. Hindi maintindihan ng sarili kung bakit tutol ang kalooban niya sa isiping magpapakasalang dalaga sa iba matapos itong ayain siyang una. Hay naku, para kang tuod. Ako na nga! Mario! Naputol ang pagtawag ni Olivia kay Mario nang biglang sumabad si Rafael. Sige na, senyorita. Gagawin ko na. Pakakasalan kita. Maging si Rafael ay nagulat sa sinabi. Sigurado ka? Tanong ni Olivia. Pumikit si Rafael at tumango. Opo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Olivia. Good. Halika na't maganda na tayo para sa kasal natin mamaya. Nauna nang maglakad papasok ng mansyon si Olivia. Masaya siyang nakahanap na ng papalit sa ex niya at bonus pa kung tutuusin na gwapo ito. Hindi naman niya kailangang ipagsabi na isa itong hardinero. Bibihisan na lang niya ito at bibigyan ng puwesta sa kumpanya niya para magmukha itong desente. Samantala, si Rafael ay kinakastigo ang sarili sa nagawang desisyon. Hindi siya agad sumunod kay Olivia. Pagkus ay tinawagan si Josh. Josh, what's up pare? Ikakasal na ako mamaya. Narinig ni Rafael na nagmura ang kaibigan sa kabilang linya. Paano kung ikakasali? Maski girlfriend nga ay wala ka. Naalala mo yung babae sa bar? Yung dahilan bakit hardinero ako ngayon? Siya ang amo ko at inaya niya ako magpakasal dahil inindyan siya ng ex niyang unggoy at mamaya ng kasal. Paliwanag ni Rafael. Bakit ka pumayag? Pwede ka namang humindot umalis dyan. Sipat ka na bago ka pa matali. Umiling si Rafael. Hindi pwede pare. Bakit hindi? Napatingin si Rafael sa gawin ni Mario. Kung hindi ko siya papakasalan, itong pangat na driver ang pakakasalan niya. Ano? Problema na niya yan pare. Sumibat ka na. Sabi ni Josh. Hindi nga pwede. Iniisip pa lang ni Rafael na papakasalan ni Olivia ang driver nito ay nagiinit ng ulo niya. Tumahimik saglit si Josh at biglang tumawa. Ano nakakatawa? Kunot noon tanong ni Rafael. Mukhang tinamaan ka na ha? Ha? Pinana ka na ni Cupido pare. Congrats sa kasal mo. Imbitado ba kami? Natatawang pangaasar ni Josh. Sira ulo. Binabana ni Rafael ang tawag at pumasok ng mansyon. Kanina pa kitang hinihintay, ang tagal mong pumasok. Bungad ni Olivia. Pasensya na ho. Ay siya, halika na't magpasukat ka na dito. Magpapahanap ako ng damit na susuotin mo mamaya. Teka, ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Olivia.
Sandro ho. Sagot ni Rafael. Apelido. Del Valle. Tinignan ni Rafael ang reaksyon ng dalaga, ngunit mukhang hindi siya kilala nito. In fairness, maganda yung apelido mo. Mabuti naman. Nang hapon ngang iyon, ay ikinsal sila, Rafael at Olivia. Nagulat ang lahat dahil ibang lalaki ang pinakasalan ni Olivia. Naging laman ito ng mga usapin at balita. Kinabukasan ay pumasok na agad sa opisina si Olivia. Wala namang rason para mag-honeymoon kasamang asawa dahil hindi naman niya ito totoong asawa. Olivia, nakakaloka ka. Saan mo napulot ang asawa mong yun? Napakagwapo. Baka pwede mo akong ihanap ng lumagay na rin ako sa tahimik. Sabi ni Georgia na bumisita para manggulo. Georgia, oras ng trabaho ko. Wala ka bang gagawin? Sita ni Olivia dito. Ay naku, mamaya na yan. Chikahan mo muna ako. Pumalatak si Olivia at sinarado ang laptop. Hinarap niya ang kaibigan na alam niyang hindi titigil hanggat hindi niya ito pinapansin. Ay, ano bang gusto mong malaman? Tanong niya. Totoo bang hardinero yun sa mansyon? Napakagwapo, mukhang mayaman. Hindi makapaniwalang sabi ni Georgia. Totoong hardinero siya sa mansyon. Ayaw niya ang pumayag nung una pero nagbagong isip kalaunan. Nang hinayang siguro sa 1 milyong ibabayad ko buwan-buwan. Hindi ko akalaing magpapakasal ka na lang basta sa taong hindi mo naman mahal. Ano ka ba? Malamang hindi ako magpapatali sa lalaking hindi ko naman mahal. Naguguluhan si Georgia sa sinabi ni Olivia. Anong ibig mo sabihin? Kakakasal niyo lang kahapon. Paano hindi ka magpapatali? Georgia, hindi tangang kaibigan mo. Hindi ko pina-file ang marriage contract namin. Sa makatuwid, walang bisang kasal. Sabi ni Olivia. Ano? Walang bisang kasal? Sa gulat ay napalakas ang boses si Georgia. Kung ipagsigawan mo na kaya sa labas, ang ingay-ingay mo? Umirap si Olivia sa kaibigan. Sorry naman, nabigla ako. Buong akala ko totoong kasal yun eh. Paano si Sandro? Alam ba niya? Iling ang isinagot ni Olivia. So, alam niya habang buhay na siyang nakatali sa'yo? Parang mali naman yun, Olivia. Hindi ka naman balak ilim habang buhay. Sa palagay ko, dapat mo yun sabihin kay Sandro. Hindi yan bastang bagay lang, Olivia. Seryosong payo ni Georgia. Pag-iisipan ko. Sunod-sunod ang pag-inom na ginawa ni Rafael habang nasa bar kasama ang mga kaibigan. Ganito ba sineselebrate ang buhay may asawa? Dapat ay nag-honeymoon kayo pero nandito ka at umiinom kasama kami. Tinapunan ni Rafael ng matalim na tingin ng kaibigan. Naiinis na nga siya at ginagatungan pa nito. Siya ngang kinakasama ng loob ni Rafael ang tila pagbaliwala sa kanya ng asawa. Kumusta ang unang gabi bilang mag-asawa? Tanong ni Peter. Inisan lagok ni Rafael ang alak sa baso niya. Dumiretso ng kwarto niya ni hindi malamang ako kinausap. Parehong tumawa sila Peter at Josh. Wala talagang talabang charm mo kay Senyorita Sungit. Tumigil nga kayo. Baka naman kasi ayaw sa'yo dahil hardinero ka lang sa akala niya. Sabi ni Josh. Kung sabihin mo kaya ang totoo, wala naman sikretong hindi nabubunyag, lalo't kasal kayo. Sabi naman ni Peter. Alam ko, mahanap pa ako ng tiyempo. Alam niyo ba kung ano sabi niya sa akin pagkatapos ng kasal? Ano? Sabay na tanong nila Peter at Josh. Hindi na raw ako pwedeng maging hardinero dahil asawa ko na siya. Training daw ako para pumasok sa trabaho sa kumpanya niya. At ito pa. Pinakita ni Rafael ang credit card na ibinigay ni Olivia sa kanya. Humagalpak ng tawa sila Peter at Josh. Binigyan ka ng extension ng credit card niya. Sustentado ka pala pare. Pang-asar ni Josh. Ito ang pinakamahilig mang Alaska sa kanilang magkakaibigan. Parang ako yung nakakaramdam ng hiya. Komento ni Peter. Sinabi mo pa. Alam niyo ba kung gaano ko ng lit ng inabot niya sa akin yan? Pati ang cheque na paunang bayad daw niya sa akin. Labis na nasakta ng pride ni Rafael. Bilyonaryo siya pero siyang binigyan ng pera ng asawa. Pagtapat ka na kung ayaw mong maging house husband. Pumalatak si Rafael at nagpatuloy sa pag-inom. Ilan sandali pa lumipas at tumunog ang cellphone niya. Si Olivia tumatawa. Hello? Nasaan ka? Hating gabi na wala ka sa bahay. Sabi ni Olivia. Nakangisi ang mga kaibigan ni Rafael. Inaasar siyang may misis na ngayong bubulabog tuwing umiinom sila. Nagkayaan lang uminom kasama mga kaibigan ko. Pauwi na rin. Okay. Binaba naman na ni Olivia ang tawag. Ayos, pinapauwi na ni Commander.
Hindi na pinansin ni Rafael ang pang-aasar ng mga kaibigan at nagpaalam ng umuwi. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ni Olivia, ang asawa niyang hindi man lamang niya mahawakan. Mukhang lasing na lasing ka ha, sabi nito. Sino hindi maglalasing? Iayos sa akin ng asawa ko. Wala sa sariling sabi ni Rafael. Ano sabi mo? Ayaw ka ako sa akin ng asawa ko. Dahan-dahan lumakad si Rafael kay Olivia na paunti-unti namang umaatras. Nahalikan man kita nung kasal natin kahapon, pero dampi lang. Hanin mo natin pero heto, kakauwi mo lang galing trabaho. Kasal lang tayo sa papel. Hindi nga tayo totoong kasal. Dagdag ni Olivia sa isip. Asawa pa rin kita. Inago mo ko sa libu-libong babaeng nagkakandara pa sa akin. Dapat lang napanagutan mo ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Olivia nang lumapit ang mukha ni Rafael. Sa gulat ay tinulak niya ito at tumakbo sa hagdan papakyat sa kanyang kwarto. Umiling na lang si Rafael at dumiretso sa kwartong nilaan ni Olivia para sa kanya. Sa kwarto, hawak-hawak ni Olivia ang dibdib. Pinapakiramdaman ng bilis ang tibok ng puso niya. Bakit ganitong reaksyon ko? Ramdam ni Olivia ang pag-iinit ng mukha. Hindi naman siguro ako nagkakagusto sa hardinero ko, di ba? Malabo. Tinapik-tapik ni Olivia ang pisngi. Ay nako Olivia, tama na nga. Pagod lang yan, itulog mo na. Pagkausap niya sa sarili. Kaso nga lang hanggang sa panaginip ay pumasok sa isip niya si Rafael. Ang nagagandahang mga itim na mata, matangos na ilong, papupulang labi. Sa panaginip ay hinahalikan siya nito. Kaya naman pagising kinabukasan ay halos hindi niya matignan si Rafael habang kumakain ng almusal. Magbihis ka. Sasama ka sa akin sa opisina para masimulan ang training mo. Sabi niya rito, hindi pa rin tumitingin sa mukha nito. Hindi na kailangan. May pwede naman akong pasukan trabaho kung ayaw mong maging hardinero lang asawa mo. Sagot ni Rafael. Bakit? Ayaw mo na bang magtrabaho? Sa bagay, sapat na yung 1,000,000 sweldo mo kada buwan para mabuhay ka na marangya. Sabi ni Olivia. Sa buong buhay ni Rafael, ay ngayon lang siya nakaramdam ng pagkapahiya. Hindi yun yung punto ko. Ayoko lang magtrabaho pa sa kumpanya mo. At may sarili din akong kumpanyang pinapatakbo. Muntik nang idagdag ni Rafael. O sige, ikaw ang bahala. Basta wag mo lang akong bibigyan ng kahihiyan. Dagpahid ng bibig si Olivia tumayo. Alis na ako. Napatulala na lang si Rafael sa asawa. Talaga yatang walang pag-asa na mahalin siya nito. Panay ang tunog ng cellphone ni Olivia. Sa totoo lang, mula pa ng araw ng kasal niya, ay panay ang tawag sa kanya ng ex niya si Albert. Hindi nito matanggap na pinalitan niya ito agad. Sumubok din itong puntahan siya sa opisina at sa mansyon, ngunit hindi niya ito hinaharap. Manigas ka, ani Olivia habang pinapanood ang mag-ring ang cellphone niya. Naalala naman niya bigla ang imbitasyon na natanggap niya galing sa high school kung saan siya nagtapos. Mayroon silang alumni homecoming. Sa iisang high school sila nagtapos si Albert at magkabatch sila, kaya tiyak ni Olivia na pupunta ito. Aaten ka ba? Tanong ni Georgia sa kanya, maging ito'y nakatanggap ng imbitasyon. Umaten man ako o hindi, alam ko namang pagchichismisan lang ako ng mga tao doon. Sagot ni Olivia. Mas okay naman pag-usapan kanila nandun ka para madepensahan mo sarili mo. Ngumiti si Olivia. Wala naman akong dapat na patunayan sa kanila. Hindi mahalaga sa akin ang opinyon nila. Sa bagay, tama ka. Pero pumunta ka na para naman may kasama ako. Sa huli ay napilit ni Georgia si Olivia na pumunta sa alumni homecoming. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng alumni. Hindi ba nasa isang barkada kayo ni Albert noon? Tanong ni Georgia. Oo. Naku, maganda ka na sa awkward na sitwasyon. Ikaw kasi pilit ka ng pilit. O siya, magkita na lang tayo dyan mamaya ha. Babush! Binabana ni Georgia ang tawag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Olivia bago tuluyang humakbang papasok sa function hall ng kanyang alma mater. Suot ang bestidang kakulay ng dagat ay dahan-dahan niyang tinalunto ng pasilyo. Hinawi ni Olivia ang kaunting bukok na tumabon sa kanyang paningin at kahit malakas ang kabog ng dibdib ay nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang bakanteng mataas sa lamesa.
Olivia, is that you? Nanigas si Olivia nang marinig na may tumawag sa kanya. Nang lumingon siya sa kaliwa, ay nagtamang paningin nila ni Bella, isa sa mga dati niyang kaklase nung high school. Nang masigurado nitong si Olivia ngang inaakala nitong kausap, ay lumapit ito agad sa kanya. Hoy, ikaw nga! Olivia, long time no see! Kamusta ka naman? Halos hindi ka nagparamdam sa amin pagkatapos sa ating gumraduate ha? Hindi ka namin gano'ng nakakausap. Mahirap ka kasing hagilapin. May himig pagtatampong sabi nito. Pilit ngumiti si Olivia bago humingi ng paumanhin dito. Sorry, sobrang busy lang. Wishful thinking ang maituturing yung naisip ko. Baka namang posibleng walang makakita sa akin na kakilala ko. Ay, bakit nga ba ako ulit nandito? Meron naman akong option na hindi pumunta pero nandito ako. At dahil nandito ako, expected na siguro nang makakakita na ready ako sa pakikipag-catch up. Sabi ni Olivia sa isip. Ayos lang, I'm glad that you made it tonight though. Ngumiti si Bella na para bang tuwan-tuwa ito na makita siya ulit. Ngumiti si Olivia pabalik sa kanya at nagsimulang kamustahin ang naging buhay niya sa nakalipas sa 5 taon. Lalo itong gumanda. Noong high school sila, isa sa mga crush ng bayan si Bella. Maganda, matalino, at mabait. Kaya naman madaming lalaki ang naghahabol dito noon. At siguradong mas lalo na ngayon dahil mas na-enhance ang ganda nito. Halata rin ang hubog ng katawan nito sa suot na pulang dress na mababa ang neckline. Mataas ang slit at backless pa. Kinamusta na rin ni Olivia ang iba pa bilang kaklase noon. Maliban kay Albert na iniiwasan niyang banggitin, maya-maya, nagsidatingan na rin ang iba pa nilang mga kaklase. At dahil malapit sila sa daanan papasok, agad nila itong nakita. Kamustahan, tawanan at kuwentuhan na nangyari. Nakahinga ng maluwag si Olivia nang hindi makita si Albert at walang nagbabanggit sa kanya. Kaso sa sobrang tagal na nilang walang balita sa isa't isa, at alam ng mga ito na mula high school ay magkasintahan na sila ni Albert, kaya siguro kapag nakitang isa sa kanila, ay hindi nakataka-takang itanong kung nasa ng isa pa. By the way, Olivia, nasan si Albert? We haven't seen him for a while now. Nagsama na ba kayong dalawa at parehas kayong hindi mahagilap? Ang sakit naman sa part namin na pinili niyo mag-solo. Biro ni Adam, ang escort ng klase nila noon. Namilog ang mga mata ni Olivia nang hawakan nito ang baywang ni Bella. Kayo na? Kailan pa? Excited na tanong niya sa halip na pansinin ang tanong nito. Noon pa man ay palagi na nilang tinutokso mga ito. Bagay naman kasi ang dalawa. 3 years na. Paismid na sagot ni Bella. Nagtawa na naman ang lahat. Nagsorry naman ulit si Olivia sa kanila at inulit ang dinahilan kanina kay Bella. Sobrang busy to the point na kahit social media accounts mo deactivated. But I'm sure si Albert hindi mo din-activate sa buhay mo. Tas kilay na tanong naman ni Luis. Halos masamid si Olivia sa sinabi nito. Nag-iwas siya ng tingin. Gusto na niyang sabihin na hiwalay na sila ni Albert, pero tinikom niyang bibig. Nakahinga ng maluwag si Olivia nang magsalitang MC para sabihing magsisimula ng programa. Wala na sa kanyang atensyon. Nang may magdaang waiter ay kumuha ito ng alak at agad itong ininom. Nalukot ang mukha niya nang mapagtantong vodka pala iyon. Hindi niya ito gusto. Inaanyayahan ko po na umakyat sa stage ang Section A na host ng homecoming na ito. Ani ng MC. Nagsigawan naman ang mga kaklase ni Olivia at nagsiakyatan na sa stage. Olivia, tara! Aya ni Steven, ang poging nerd ng section nila noon na model na ngayon. Iiling-iling si Olivia habang nakangiting sumunod na sa kanila. Hello everyone! Bati ni Mikaela na ngayon ay isa ng reporter sa TV. I hope all of us are enjoying the night. Let's catch up and party! Masiglang dagdag pa dito na umani ng hiyawan mula sa mga kabatch nila. Tradisyon na ng Kolehiyo de Santa Catalina ang homecoming kada pagkalipas ng 5 taon. Pagkatapos ng greetings at pasasalamat sa mga dumalo, ay bumaba ng ilan sa kanila, kabilang si Olivia sa stage at dumiretso sa isang long table na para sa kanilang section na hindi niya napansin kanina. Ang mga naiwan nilang kaklase sa entablado ay may nakahanda palang production number. Ang lakas ng tawa ng mga tao sa kanila
habang sumasayaw sila sa isang medyo sexy na kanta pagkatapos ay napalitan nito ng 3 bibe. Walang kapagurang 3 bibe. Nang matapos magsayaw ang mga ito at kinantsawan ng mga ito nila Olivia, tawa sila ng tawa sa kalokohan nila, lalo na ng mga lalaki. 18 sila sa Section A at natutuwa si Olivia ang makita na nandito lahat maliban sa kanya. Halong relief at disappointment ang naramdaman niya. Bahagya siyang umili. I should be happy na wala siya dito. After all, ayoko siya makita. Ayoko. Ayoko nga ba? Nagtatalong isip ni Olivia. Sariwa pang hiwalayan nila ni Albert. Dekadang tinagal ng kanilang relasyon, kaya naman hindi yun ganong kadaling balewalain. Pumasok sa isip niya si Rafael. Maling iniisip niya si Albert. Bahagi na ito na nakaraan niya. Kumpleto ba tayo? Tanong ang isang kaklase ni Olivia dati. Hindi, sagot ni Bella. Sinong wala? Si Olivia na naman ba? Hey, I'm here! Salubong ang kilay na sabi ni Olivia. Bakit kapag may kulang, siya agad ang inaasahan nilang wala? Great, I'm glad you're here. Pero makakalbo pa rin kita dahil sobrang tagal mong nawala. Inirapan siya nito. Gumanti naman ang irap si Olivia bago sila nagbeso-beso. Natawa naman ang mga kasama nila sa table. So, sino wala? Ulit na tanong nito. Si Albert, nasan ba siya? Nagtinginan kay Olivia ang lahat. Ngumiti siya ng peke. Don't look at me like that, guys. Hindi ako hanapan ng mga nawawalang tao. Naiilang na sabi niya. You should know. Girlfriend ka niya, di ba? Wala nga palang nakakaalam sa kanilang nangyari. Hiwalay na kami. Okay, yun na. Sorry, Olivia. Okay lang. Anyway, si Albert lang ba yung wala? Sinong nawawala? Nanigas si Olivia sa kinaupuan nang marinig ang pamilyar na barito ng boses na yon. Ramdam niyang pananayo ng balahibo sa bato. Bigla siyang nilamig dahil sa suot na halter dress. Rinig din niya ang bigla ang paglakas ng kabog ng dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at unti-unting nilingon ang tao sa likod niya. Nagtama ang mga mata nila. Gusto sana siyang lapitan ni Albert pero nag-iwas siya ng tingin. Saktong pinagkaguluhan na siya ng mga dati nilang kaklase katulad ng ginawa nila kay Olivia kanina. Sorry, pwede ko ba makausap muna si Olivia? Tanong ni Albert. Pumayag naman ang mga kasama nila sa lamesa. Pero tumanggi si Olivia. Hindi ko siya kailangang kausapin. Huwag na kayo umalis ng table. Please, kausapin mo ko. Sabi ni Albert. Hindi, Albert. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo. Kasal na ako. Nagsinghapan ng mga kaklase ni Olivia. Kasal ka na? Kanino? Tanong ni Olivia. Gumiti lang ito. Alangan naman kasing sabihin niya na sa hardinero niya sa mansyon siya nagpakasal. Magsasalita sana si Albert nang biglang may nagsigawan. Napakunot noo si Olivia. Anong meron? Si Rafael! My God, Mare! Nandito si Rafael! Nagtilian ang ilang kaibigan ni Olivia. Rafael? Yung gwapong anak na may-ari ng school natin, kabatch natin siya, hindi mo kilala? Tanong ni Bella. Ubiling si Olivia. Hindi ko siya kilala. Pero laking gulat ni Olivia nang makita ang lalaking pinagkakagaluhan. Sandro? Oh, akala ko ba hindi mo kilala? Nagtamang paningin na mag-asawa at naglakad na papalapit si Rafael. Hindi makapaniwala si Olivia. Anong ginagawa mo dito? Nalaman ko na parehas pala tayo ng school dati, kaya pinaunlakan ko na yung invitation. Sagot ni Rafael. Pinagtitinginan sila ng mga tao, lalo na nang hawakan ni Rafael si Olivia sa bewa. Sana pala'y nagsabay na lang tayong pumunta dito. Hindi pa rin makapagsalita si Olivia. Kung gulat ang mga kaklase niya, ay gulat lalo siya. Hardinero niya si Rafael, pero sinasabi ng mga tao na anak ito ng may-ari ng school nila dati. Sorry hindi ko pa pala naipapakilala ang sarili ko. I'm Rafael Del Valle. Pakilala nito sa mga nasa lamesa nila Olivia. Ano ka ba? Kilala ka namin, sabi ng mga babae. I'm Olivia's husband. Kulang na lang ay himatayin sa mga babae na marinig ito. Si Olivia naman ay parang na-estatwa. Pagkuway hinarap niya si Rafael. Mamaya ka magpaliwanag. Pinaupo na si Rafael sa tabi ni Olivia at inulan sila ng tukso.
Hindi naman maipinta mukha ni Albert. Akala talaga namin kayo ni Albert ang magkakatuluyan, komento ni Mikaela. Oo nga, dekada na kayong magkasintahan eh. Ang rinig ko nga dapat ikakasal na kayo, di ba? Kinasal sa iba eh. Sagot ni Albert. Excuse me, huwag kang magbalinis. Iritang sabi ni Olivia. Bumaling si Albert kay Rafael. Buti, pumayag kang maging substitute. Tiimbagang na sinalubong ni Rafael ang mapanood siyang tingin nito. Di ako katulad ng ibang tao na binabasurang babaeng dapat inaalagaan. Bago pa magkagulo, ay nagpaalam na sa mga kaibigan. Blanko ang ekspresyon ng mga mata ni Olivia. Walang kabuhay-buhay tuwing magtatamang paningin nila ni Albert. Tumaas ang isa niyang kilay. Diretso lamang ang tingin nila sa isa't isa. Ang mga kasama nila sa lamesa ay nakatunghay lamang sa kanilang dalawa sa mga mistulang nag-aabang sa kung ano ang pang sasabihin nila. Hinawakan naman ni Rafael ang kamay ni Olivia. Tila pinapaalalang nasa tabi lang ang asawa niya. Mahal, sabi nito. Matalim ang tinging ibinato ni Olivia sa kanya, taliwas sa tila nagsusumamo niya mga mata. Sa pagkakatanda ko, wala ka ng karapatang tawagin akong ganyan. May asawa na ako, Albert. Okay na ako. Huwag mo na kaming guluhin. Pinisil ni Rafael ang kamay ni Olivia at nag-angat ang tingin ng huli. Tila sinusuportahan siya nito. Siguro ito na nga ang closure na kailangan niya bago tuluyang hayaang makapasok sa puso niya si Rafael. Nagsisisi na ako sa nagawa ko, sabi ni Albert. Umalis sa lamesa ang mga kaibigan nila. Tangi ang tatlo na lang ang natira. Wala kang ginawa, Albert. Wala. Noong mga panahong alam mo na nasisira na tayo. Kung may pakialam ka talaga, sana kumilos ka. Kilala kita eh. You won't let something dear to you slip out of your fingertips. Nilagay mo ka sa posisyon kung saan kinakailangan kong kalimutan ka. Ngayong wala ka ng halaga sa buhay ko, sasabihin mo nagsisisi ka na. Sorry, pero para sa akin, bahagi ka lang ng nakaraan ko. Tumalikod na si Olivia para maglakad nang may biglang maalala. Siya nga pala, matuto ka mag-mouthwash. Hindi na nagkita sila Olivia at Georgia dahil umuwi na ngang agad ang mag-asawa. Pagdating sa bahay ay inulan ng tanong si Rafael. Anong ibig sabihin nito? Magpapaliwanag ako. Dapat lang. Tumahimik ka na muna, sabi ni Rafael. Ang totoong pangalan ko ay Rafael Del Valle. Ako'y nagmamayari ng malalaking mall dito sa Pilipinas. Nandito lang ako dahil natalo ako sa pustahan naming magkakaibigan. Doon sa bar kung saan kita una nakita. Ha? Sandali, hindi pa ako tapos. Pinatahimik ni Rafael sa Olivia. 1 buwan lang ako dapat magiging hardinero. Pero inalok mo ako ng kasal. At nung sinabi mo si Mario yung pakakasalan mo kapag hindi ako pumayag, nabwisit ako. Kaya nagbagong desisyon ko. Bakit naman? Huwag mo sabihin may gusto ka sa akin. Hindi seryoso si Olivia sa sinabing ito. Kaya naman nagulat siya nang tumango si Rafael. Siguro nga. Siguro hindi ko na namamalayan na. Nahuhulog na ako sa'yo. Seryoso ka? Nagbibiro lang ako, no? Pagak na tumawa si Olivia, ngunit nanatiling tahimik at seryoso si Rafael. Nilabas si Rafael ang cheque at credit card na ibinigay ni Olivia sa kanya at inabot dito. Ano yan? Tanong ni Olivia. Bilyonaryo ako, Olivia. Hindi ko kailangan ng kahit piso mula sa'yo. Ngayong asawa na kita, ako ang dapat na nagpo-provide sa'yo. Namilog ang mga mata ni Olivia nang nilabas si Rafael ang credit card niya. Itim ito at ang ibig sabihin, wala itong credit limit. Ibinigay niya ito kay Olivia. Travel anywhere you want and buy anything you want. Walang hanggan ang pwede mong gastusin sa pera ko. Katulad ng walang hanggan ang nararamdaman ko para sa'yo. Tulala si Olivia sa lalaking kaharap. Pakiramdam niya ay tatalo ng puso niya mula sa kanyang dibdib. Maliligo na ako at matutulog. Good night. Tumakbo paakyat ng hagdan si Olivia, gaya ng ginawa niya nung umuwing lasing si Rafael. Lagpas 1 buwan pa lang silang magkakilala nito. Napakaaga pa para mahulog ang loob niya dito at mukhang paniwalang-paniwala si Rafael na totoong kasal nila. Paano to? Anong magiging reaksyon niya kapag nalaman na hindi talaga kami kasal? Tanong ni Olivia sa sarili. Ay, bahala na nga. Kailangan niya ring ingatan ang puso. Hindi ito parang candy na ibibigay niya lang agad.
Yun ngang dekada silang naging magkasintahan ni Albert ay nagawa pa rin itong lokohin siya. Paano pa itong lalaking kailan lang niya nakilala? Sumimangot si Olivia nang maaalala na pinagpustahan pala siya ng mga kaibigan ni Rafael. Ito pala ay sapat ng patunay para sa kanya na hindi siya seseryosohin ng binata. Ipinilig ni Olivia ang ulo at pilit na inalis sa isipan si Rafael. Kailangan niyang libangin ang sarili sa mga susunod na araw. Kung kinakailangan na umagay na siya ng uwi para lang maiwasan ito, ay gagawin niya. Napapadalas na nga ang pag-uwi ni Olivia ng madaling araw. Tinupad niyang sinabi niyang lilibangin niyang kanyang sarili. Gaya ngayong gabi, nasa isang bar silang dalawa ni Georgia. Kinuwento niya dito ang nangyari sa alumni homecoming dahil hindi sila nagpang-abot. Seryoso? Gumawa pa pala ng eksena yung ex mong abnormal? At Diyos ko naman hindi ako makapaniwala na yung hardinero mong asawa bilyonaryo pala. Naka-jackpot ka, Olivia. Naiinggit naman ako. Sabi nito. Nakakalimutan mo na bang hindi kami totoong kasal? Paalala ni Olivia. Naku, oo nga pala. Isa paano yan? Kita mo nga ang sekreto niya lumabas. Paano kung malaman niyang ginawa mo? Nag-aalalang tanong ni Georgia. Wala naman akong pakialam kahit na magalit siya o ano. Tinitigan ni Georgia mukha ni Olivia na parang binabasa kung totoong sinasabi nito. Talaga nga bang wala kang pakialam? Bakit parang apektado ka? Kita mo nga napapadalas ang pag-inom mo. Iniiwasan ko lang makita kami sa bahay. Bakit? Kung ayaw mo siyang nakikita sa bahay, di siyang paalisin mo. Hindi yung ikaw yung mag-a-adjust. Hindi sumagot si Olivia, kaya naman napangisa si Georgia. Alam ko na ayaw mo rin siyang paalisin, no? Huwag mo nang itanggi, kabisado na kita, Olivia. Best friend mo yata ako, no? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Olivia. Ay, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko Parang habang tumatagal na nakakasama ko siya, nahuhulog ang loob ko sa kanya at ayoko ng Georgia. Ayoko na ulit magmahal at masaktan na naman. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ng ex-mon cheater, sabi ni Georgia. At paano kung parehas lang sila ni Rafael? Hinawakan ni Georgia ang kamay ni Olivia. Olivia, huwag mong pagkaitan ng sarili mo ng pagkakataong mahalin at magmahal dahil lang may isang taong hindi nakitang halaga mo. Baka hindi lang talaga si Albert ang nakalaan sa'yo. Subukan mong buksan ang puso mo para kay Rafael. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Tingin mo ba nagiging maramot ako sa sarili ko? Tanong ni Olivia. At kay Rafael, huwag mo siyang parawasahan dahil sa kasalanan ng ibang tao sa'yo. Pumayag siyang pakasalan ka at panindigan ng sinumpaan niya sa simbahan. Sana kung ramdam mong umiibig ka na sa kanya, ipaalam sa tao. Hanggang sa pag-uwi ay hindi nawala sa isip ni Olivia ang sinabi ni Georgia. Siguro nga'y kailangan niyang pagbigyan ng sariling sumaya uli. Naghihintay si Rafael sa sala nang umuwi si Olivia. Bakit gising ka pa? Tanong ng dalaga. Napapadalas ang pag-uwi mo ng ganitong oras. Nakainom ka pa, iniiwasan mo ba ako? Sabi ni Rafael. Nag-iwas ang tingin sa Olivia. Napagtanto ni Rafael na tamang naisip niya. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit dito. Kung naiilang ka na nandito ako, alis na muna ako. Babalik na ako sa bahay ko. Mabilis na tinignan ni Olivia si Rafael. Tutol siya sa sinabi nito. Ngunit bago siya makapagsalita, naglakad na ito papalayo. At kung kailan naman nakahanda na si Olivia na buksan ang puso para kay Rafael, tsaka naman sumabog ang balita na peke ang kasal niya. At ginawa niya lang ito para gumanti sa ex niyang si Albert dahil sa pangangaliwa nito. Tumawag sa kanya si Georgia at umiiyak ito. Olivia! Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Olivia. I'm so sorry, hindi ko sinasadya. Lasing ako nung kinausap ako ni Albert tungkol sa iyo nadulas ako. Nasabi kong hindi totoo yung kasal yun ni Rafael. At sinabi kong substitute groom mo lang siya dahil umatras si Albert. Sorry talaga. Napapikit ng mariin si Olivia. Bahagyang nakaramdam ng pagkainis sa kaibigan pero agad niyang binaliwala ito. Gulo to, Georgia. Alam ko, kaya sorry talaga. Patuloy ito sa pag-iyak at wala nang nagawa pa si Olivia kundi aluin ito. Ay sige na, tumahan ka na. Wala na tayong magagawa. Tapos na Ilang beses pang nagsorry si Georgia bago natapos ang tawag.
Hindi magkanda-ugaga ang mga empleyado ni Olivia sa pagkaklaro ng kumakalat at tsismis, habang siya naman ay kalmadong naghihintay sa loob ng kanyang opisina. Anumang oras ay darating na si Rafael para kausapin siya. Nang tumawag ito kanina ay halos magtayuan ng mga balahibo ni Olivia dahil sa lamig ng boses ito. Parang nagpipigil ito ng galit. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na ito. Totoo ba? Bunga ni Rafael. Ang alin? Kalmadong sabi ni Olivia. Totoo bang hindi mo final yung marriage contract natin? Saglit na tumahimik si Olivia bago dahan-dahan tumango. Oo, hindi ko final yung marriage contract natin dahil ayoko matali tayo sa isa't isa ng basa na lang. Niloko mo ko. I'm sorry, okay? Ginawa ko lang yun para din sa ating dalawa. Para kung sakaling dumating yung mga taong mamahalin talaga natin, pwede pa rin natin silang pakasalan. Kung ganun, pakasalan mo ko. This time, yung totoong kasal. At ako na mismo mag-aasikaso para siguradong wala ka ng kawala. Natameme si Olivia sa sinabi ni Rafael. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya mula dito. Ha? Ito lang ang sabi niya. Hindi ako papayag na hindi tayo magpapakasal. Humakbang si Rafael papalapit at dumukwang sa lamesa ni Olivia. Sa mata ng Diyos, kinasal na tayo, Olivia. Patas na lang magpapatibay na akin ka. Nag-init ang mukha ni Olivia dahil sa sobrang lapit ni Rafael. Kulang na lang ay halikan na siya nito. Ewan ko sa'yo, Rafael. Hintay mo na lang ang schedule ng kasal natin. Matapos sabihin ito ay umalis na si Rafael. Desididong maitali sa kanya ang inakalang asawa na. Pinakawala ni Olivia ang kanina pa niyang pinipigilang paghinga. Grabing epekto sa kanya ni Rafael. Para siyang nadadarang kapag nasa malapit ito. Aatakihin yata ako sa puso dahil sa lalaking yun. Noong nobyo niya si Albert, hindi siya nakaramdam ng ganitong klaseng emosyon. Para lang silang matalik na magkaibigan na napagpasyahan na sila na lang ang magkatuluyan. Pero kay Rafael, naramdaman ni Olivia ang kilig at hindi lamang yata paru-paro ang nasa tiyan niya tuwing malapit ito, kundi ang buong zoo. Hindi niya nga maitatanggi na nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ni Rafael. Handa itong pakasalan siya sa taliwas sa inaakala niyang isusumpa siya nito. Hindi na rin niya maitatanggi ang katotohanan, umiibig na nga siya sa binata. Pero hindi siya basta bibigay dito. Pahihirapan niya muna ito at hahayaang patunayan nito ang sarili sa kanya. Mahirap na't baka isa na naman ito sa pustahan nilang magkakaibigan. Tama, kailangan ko mag-ingat at baka pinaglalaroan niya lang ako. Literal na napasampal na lang sa noo si Olivia nang maabutan ng dalawang lalaki paglabas ng bahay. Nandito na naman sila, Albert at Rafael. Halos araw-araw pumupunta mga ito sa mansyon. Nakatayo sa katabi ng kanilang sasakyan sina Albert at Rafael. Animoy nagyayabangan ng kanilang mamahaling sports car. Mga lalaki nga naman, pumalatak si Olivia. At ang mga hunghang nagpapagwapuhan pa. Si Albert ay nakapamulsa lang, habang si Rafael ay tila bagot na nakasandal sa kotse niya. Ano na naman ginagawa niyo dito? Naiiritang tanong ni Olivia. Padabog niyang sinaradong pinto ng mansyon at hinarap ang mga ito. Parang balak na niyang palitan ng guard ng mansyon dahil sa pagpapapasok sa mga ito. Palagi na lang paglabas niya may naghihintay na sorpresa. At hindi magandang sorpresa. Sinusundo ka. I'm here to pick you up, Olivia. Napailing na lang si Olivia. Asa naman silang may pipili na kung sabayan sa kanila? Sabi ni Olivia sa isip. Nakapilang mga sasakyan niya at mayroon driver. Kahit magbangayan sila, ay walang pipiliing samahan si Olivia. Ang aga-aga ha, wag niyo akong binubwisit. May sarili akong sasakyan, hindi niyo ako kailang sunduin. Are you guys aware that I'm being called a slut because of what you two are doing? Napairap na naman si Olivia sa naalala. Never-ending chismis ang inaabot niya sa araw-araw mula nang kumalat ang balita tungkol sa peking kasal. At lumala iyon na nagsimula siyang ligawan kuno ng mga ito. What? Ituro mo sa akin kung sino yung tumatawag ng ganun sa'yo. They don't have the right to call you names. Salubong ang kilay na sabi ni Albert. I will make those stupid people pay for calling my wife a slut. Ano daw? Tanong ni Olivia sa isip. Your wife?
Excuse me, ipapaalala ko lang hindi rehistradong kasal nyo. Pambabara naman ni Albert kay Rafael. Nagtitigan sila. Akala mo'y magsasapa ka na. Umikot na naman ang mata ni Olivia. Puro talaga sila kalokohan, para mga bata. At least sumumpa na kami sa simbahan. Eh ikaw, you're just an ex. Matuto kang lumugar. Tapos ng papel mo kaya bumalik ka na kung sang impyerno ka nang galing. Gago ka ah. Akman susuguri ni Albert si Rafael nang mabilis na napatakbo si Olivia para pigilan ito. Samantalang si Rafael ni hindi man lamang kumurap sa kinatatayuan niya. Binalingan ni Olivia si Albert, nakakapag-init ng ulo. Ang aga-aga gustong makipagbasag ulo. Pwede bang tumigil kayong dalawa? Ang aga-aga binubwisit niyo ako. Kung nagpunta kayo dito para magbangayan at magbugbugan, lumayas na lang kayo sa harapan ko. Wala akong sasamahan sa inyo kaya umalis na kayo. Mas gusto ko pang mag-jeep. Sigaw ni Olivia. Olivia, mag-usap tayo. Hinawakan ni Albert si Olivia sa braso pero tinabig ito ni Rafael. Don't touch her. Wala ka ng karapatan sa kanya. Malamig na sabi ni Rafael. Sarkastiko naman tumawa si Albert. At ikaw meron? Tanong nito. Tumigil na nga kayong dalawa. Ano ba? Olivia, please, bigyan mo pa ako ng isang chance. Pagsusumamo ni Albert. Nagkamali ako. Pinagsisisihan ko na yon. Pwes ako hindi ako nagsisising naghiwalay tayo. Narealize ko nang wala kang magandang dulot sa buhay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Fiancé mo ko pero tumikim ka pa ng iba. Masyado ka yatang nasiyan sa kanya na nakalimutan mo ko. Nakalimutan mo ko. Ang mga plano natin, lahat. Pinili mo siya, di ba? Panindigan mo. Hinila ni Olivia si Albert palapit sa driver's seat at binuksan ang pinto ng sasakyan. Mabuti na lang hindi nakalak. Itinulak niya ito papasok. Hiwalay na tayo, tigilan mo na ako. Sigaw niya pa dito bago pabalibag na sinarang pinto. Pilit niya rin pinasakay si Rafael sa sasakyan nito. At ikaw naman, alam mo namang hindi tayo totoong kasal, ang kulit-kulit mo. Pagkatapos magsalita ay sumakay siya sa sariling sasakyan at inutusan ng driver na umalis na. Pagdating sa opisina ay ilan saglit lang naroon na rin si Rafael. Napahilamos sa mukha si Olivia. Ano na naman? Hindi tayo nagkausap eh. Nandito lang ako para ipaalala na mahal kita. At pupunta ang wedding planner mamaya sa mansion mo para kausapin ka. Sabi nito, hindi ako pumayag magpakasal sa'yo. Olivia, kinasal na tayo. For formalities na lang to. Itinago ni Olivia ang naramdamang munting kilig at inismiran si Rafael. Hindi pa rin ako pumapayag. Lumapit si Rafael kay Olivia at hinapit ito sa bewa. Nanlalaki ang mga mata ni Olivia habang nagtitigan sila. Bumaba naman ang paningin ni Rafael sa mga labi ni Olivia. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka ulit para mahalikan kita at maangkin ang buong buo. Tinampal ni Olivia si Rafael sa braso at naramdaman niya ang magandang pangangatawan nito. Hiyang-hiya siya sa narinig. Bitawan mo nga ako, may nalalaman ka pang angkin-angkinin dyan. Kung kinakailangan araw-araw kitang kulitin at ligawan, gagawin ko. Pagkatapos mo akong iharap sa altar, hindi mo ako pananagutan. Excuse me, malaki ang respeto ko sa kasal. Kaya naman hindi pwedeng aatras ka na lang bigla. Lalo nang daming nakakaalam na kasal na ako. Sabi ni Rafael, parang ito pa ang babae kung makapag-demand. Umamin ka nga sa akin. Isa na naman ba to sa mga laro niyo na mga kaibigan mo? Tinanong ni Olivia ang labis na bumabagabag sa kanya. Ano, hindi ah. Mabilis sa sagot ni Rafael. Baka mamaya kapag pumayag akong pakasal, sabihin mong pustahan lang ang lahat at mawala ka na lang na parang pula. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Olivia at takmang maglalakad. Teka, saan mo ko dadalhin? Takang tanong ni Olivia. Ngayon mismo papakasalan kita para hindi kung ano nung pumapasok sa isip mo. Pumili ka kahit sa simbahan mo gusto, dadaling kita ngayon mismo. Hindi napigilan ni Olivia na matawa. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Itinulak ulit niya papuntang pinto si Rafael. Umalis ka na, nagtatrabaho ako, nakakaistorbo ka. Pero, sinara na ni Olivia ang pinto at nilak ito. May masayang ngiti sa mga labi. Pakakasalan daw ako ngayon agad. Sus, hindi ako utu-utuno. Nilabas si Olivia ang cellphone at natagpuan ng sariling tumitingin ng wedding gown sa internet. Nang matauhan ay halos maibato niya ang cellphone. Ano ba itong ginagawa ko? Masyado akong nagpapadala sa bola ng lalaking yun. Ilang buwan din sinuyo ni Rafael si Olivia. Naroong magpadala ito ng bulaklak at tsokolate.
inaayang kumain sa labas ang dalaga at ginugulo ito sa opisina o di kaya sa mansyon. Ngayong gabi naman, ang napagtripang gawin ni Rafael ay haranahin si Olivia sa mansyon. Pre, sigurado ka ba dito? Kunot noon tanong ni Peter, nahihiya. Peter, supportan na lang natin si Rafael. Ngayon lang naman eh. Sabi ni Josh. Sige na nga. Ayusin niyo ha. Hindi ko kayo kukuning ninong ng anak ko kapag hindi nagustuhan ni Olivia. Sabi ni Rafael. Ang nga naman ni Rafael, hindi ka pa nga sinasagot. Anak agad ang nasa isip mo. Tumawa ang dalawang kaibigan ni Rafael na kinasabwat niya para sa gagawing panghaharana. Sus, doon din naman ang punta nun. Okay, tama na yan. Simulan na natin. Kakatapos lang maligo ni Olivia nang makarinig ng nagigitara sa labas. Bukas ang pinto ng balkonahe sa kwarto niya, kaya naman naririnig niya ito ng malinaw. Dumungaw siya sa ibaba at nabigla nang makitang naroon si Rafael kasama ang mga kaibigan nito. Kumakantang binata habang nagigitara ang dalawa. Bahagyang natawa si Olivia. Uso pa bang harana? Tanong niya sa sarili. Pero hindi niya may kakailang kinikilig siya. Para siyang hinihele ng malamig na boses si Rafael. Hindi niya akalaing mahusay itong kumanta. Nang matapos ang kanta, ay ngumiti si Rafael at nag-flying kiss pa kay Olivia. Umirap naman ang huli, pero may tinatagong ngiti. Pumasok na siya sa kwarto at nagbihis para babain ang mga bisita. Nasa sala naghihintay ang mga ito. Ipinakilala naman siya agad ni Rafael sa mga kaibigan. Magkano naman ang binayad sa iyo ng lalaking ito at pumayag kayo maging backup niya? Natatawan tanong ni Olivia. Sabi ko, kukunin ko silang ninong na magiging anak natin. Tumaas ang kilay ni Olivia sa sinagot ni Rafael. Masyado ka yatang confident na dadating tayo sa ganyang punto. Bakit hindi? Kahit abutin pa na ilang taon, kahit ugod-ugod na ako, liligawan pa rin kita. Sumingit naman si Josh. Alam mo Olivia, buong buhay namin, ngayon lang namin nakita nagseryoso si Rafael sa babae. Totoo yan, akala nga namin hindi na mag-aasawa yan eh. Sabi naman ni Peter. Dumiretso ng upo si Rafael, tila proud sa sinasabi ng mga kaibigan. Tinutulungan siya ng mga ito na umiskor sa puso ni Olivia. Naku, narinig ko na yan. Siyempre, kaibigan niyo si Rafael. Pababanguhin niyo ang pangalan niya. Pambabasag ni Olivia. Tumikim ang tatlo ng sabay-sabay at natawa na si Olivia. Hindi naman nagtagal at nagpaalam ng mga ito na umuwi. Pati ba ako uwi? Hindi ba, pinatira mo naman ako dito nun? Hirit ni Rafael. Noon yon, aba, naliligo ka palang gusto mo na agad ibahay kita? Hindi naman, baka lang sakaling makalusot. Napakamot sa batok si Rafael. O siya, sige na, umuwi na kaya't gabi na, matutulog na ako. Okay, magpahinga ka na ha. Sana mapanaginipan mo ko. Pwedeng makahingi ng goodnight kiss. Biro ni Rafael. Ngunit nagulat siya nang hinalikan siya sa pisngi ni Olivia. Gusto ko sana sa lips pero pwede na rin. Abot ay ngang ngiti ni Rafael. Tila nagkaroon ng pag-asa na sasagutin na siya sa wakas ng dalaga. Sige na, good night. Pasakay na sana ng sasakyan si Rafael nang tawagin siya ni Olivia. Rafael! Yes? Tungkol sa paniligaw mo. Nakapagdesisyon na ako. Biglang kinabahan si Rafael sa sinabi ni Olivia. At anong desisyon mo? Tanong niya. Tigilan mo na yung panliligaw mo. Parang nahulog sa sahig ang puso ni Rafael. Ano? Wala siyang masabi. Sabi ko, tigilan mo ng panliligaw mo. Ulit ni Olivia. Hindi nga lang maintindihan ni Rafael kung bakit nakangiti ang dalaga. Bakit? Mahinang tanong niya. Kasi sinasagot na kita. Napasigaw si Rafael sa gulat. Tinakbo niya ang distansya nila ni Olivia at binuhat ito. Inikot-ikot siyang ikinatawa ng dalaga. Wala nang bawian ha, magpapakasal na tayo. Seryoso ka ba sa kasal na yan? Pwede namang hindi na muna. Sabi ni Olivia. Hindi, mas gusto kong ikasal na tayo agad. Sigurado naman na ako na ikaw yung gusto ko makasama habang buhay eh. Ikaw ba? Ayaw mo pa talaga akong pakasalan? Teka, bakit nga pala sinasagot mo na ako? Ibig sabihin ba, mahal mo rin ako? Nakangiting tumango si Olivia habang nakatingin sa mga mata ni Rafael. Kitang-kitang saya sa mga mata ng dalawa. Parang wala silang ibang nakikita, kundi ang isa't isa. Sabihin mo nga, gusto ko marinig. Paglalambing ni Rafael. Ang alin?
Pagmamaang-maangan ni Olivia kahit alam niya kung anong tinutukoy ni Rafael. Hindi ko pa naririnig na sabihin mong mahal mo ko. Kailangan pa ba? Nakakahiya naman. Ano nakakahiya? Kinakahiya mong mahal mo ko? Reklamo ni Rafael. Hindi kasi yun. Nakakawala ng angas kapag maglalambing ako. Alam mo namang Amazon ang datingan ko. Tumawa si Rafael. Please, kahit isang beses lang. Ay, sige na nga. Mahal kita, Rafael. Mahal din kita, Olivia. Pwede bang dito na ako matulog? Kumala si Olivia sa yakap ng nobyo at umiling. Sa susunod na pagkatapos ng kasal, yun ang sabi ni Olivia. Kapag kinasal tayo, bibili tayo ng bahay natin. Kahit saan, ayos lang. Basta pakasalan mo muna ako bago mo ako gapangin. Pareha silang natawa sa sinabi ni Olivia. O sige, hindi na muna kita gagapangin. Pero pwede ba kitang halikan? Tanong ni Rafael. Hindi mo na kailangang magpaalam. Naglapat ang mga labi nilang dalawa. Hindi alintana ang panunukso nila Josh at Peter. Masayang-masaya ang puso ni Rafael, ganoon din sa Olivia. Pagkatapos maghalikan, ay pinagdikit ni Rafael ang mga noo nila. Mahal kita talaga, Olivia. Gagawin ko lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Hindi kita sasaktan katulad ng ginawa ng ex mo. Hindi kita ipagpapalit. Bulagin mo pa ako kung tumingin ako sa iba. Aba, dapat lang no. Wala ka na makikitang kasing ganda, sexy at yaman ko no. Sabi ni Olivia. At kasing arte, maldita katulad mo. Dagdag ni Rafael. Hinampas naman siya ni Olivia sa braso pero hindi niya ito inalintana. Joke lang naman. Siyempre wala na akong balak pakawalan ka. Sige na, pumasok ka na sa loob at uuwi na ako. Baka gabangin pa kita nang wala sa oras eh. Mag-iingat ka. Ihanda mo sarili mo, malapit ang kasal natin. Kumaway si Rafael bago tuluyan sumakay sa kanyang kotse. Tinanaw naman ni Olivia ang papalayong sasakyan ng may ngiti sa labi. Nakahanda na akong pakasalan ka, Rafael. Hindi na pinatagal pa ni Rafael. Lumipas lamang ang ilang araw at kasal na nila ni Olivia. Ginanap ito sa simbahan ng San Agustin at talagang naging usap-usapan. Dumalo mga kaibigan nilang dalawa at maging ang ex ni Olivia na si Albert. Thank you kasi hinayaan mo akong pumunta. Sabi ni Albert kay Olivia habang nagsasayaw sila sa reception. Sa di kalayuan ay nakatanaw si Rafael. Si Rafael yung dapat mong pasalamatan. Sabi niya hayaan ka namin pumunta para sa closure mo. Para makita mong tapos na talaga tayo at masaya na ako sa piling niya. Sagot ni Olivia. Masaya ako na napunta ka sa katulad niya. At oo, tanggap ko ng tapos na tayong dalawa. Na-realize ko nga, wala pala sa tagal ng pagsasama o pagkakakilala mo sa taong pagmamahal. Minsan, ang pinaramdam sa'yo ng isang tao sa loob ng isang taon, kayang iparamdam sa'yo ng iba sa loob lang ng isang araw. Totoong minahal kita, Albert. Pero ibang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Rafael. Tumango si Albert. Naiintindihan ko, Olivia. Tumingin siya sa likuran ni Olivia at nakitang papalapit na si Rafael. Tapos ng oras ko, ibabalik na kita sa kanya. Gumiti si Olivia at hinintay makalapit ang asawa. Salamat pare. Ani Albert kay Rafael. Kukunin ko ng asawa ko. Nagkamay ang dalawa bago tuluyang umalis si Albert. Ngayon, sina Rafael at Olivia nang nagsasayaw. Hindi ka ba nagselos? Panunokso ni Olivia. Hindi naman. Bakit naman ako magsaselos? Pwedeng-pwede ko naman siyang bugbugin kapag may mali siyang kinilos. Natawa si Olivia sa sagot ng asawa. Siya nga pala, pinarehistro ko na agad yung kasal natin. Mahirap na, baka mamaya mag-back out ka pa. Sabi ni Rafael. Sigurista ka naman masyado. Pero huwag kang mag-alala, wala naman na akong balak pang humiwalay sa'yo. Nakangiting sabi ni Olivia. Dapat lang no? Yumuko si Rafael para halikan ng asawa. Wala ka nang kawala sa akin. Makalipas ang isang taon, kabadong naghihintay sa labas ng delivery room si Rafael. Ngayon kasi manganganak ang asawa niyang sa Olivia. Gusto sana niyang pumasok sa loob kaso bawal daw sabi ng mga doktor. Ilang oras na siya nakatayo at palakad-lakad. Umupo ka nga muna, nahihilo ko sa iyo eh. Sabi ni Georgia dahil wala ng mga magulang ni Olivia. Ito nakasuporta sa kaibigan. Pasensya na, kinakabahan talaga ako eh. Ano ka ba? Mais may papanganak ni Olivia yung bata, huwag ka masyado mag-alala. Sa wakas ay bumukas na ang pintuan ng delivery room.
Nagmamadaling lumapit si Rafael sa doktor. Dok, ano nangyari? Bakit sobrang tagal? Sorry po, sir. Sorry para saan? Where's my wife? Kalma lang po, sir. Wala namang problema. Di lang po namin alam na triplets pa lang anak nyo. Halos matumba sa sahig si Rafael dahil sa gulat. Triplets? Opo, kaya natagalan sa panganak si Mrs. Ngayon nga po tulog siya dahil sa pagod. Congratulations, sir. Nakangiting bati ng doktor. Salamat po. Parang lumulutang si Rafael. Diyos ko, 3 agad ang anak niyo. Hindi makapaniwalang sabi ni Georgia. Inilipat na sa private room si Olivia. Nang magising ito ay agad na hinanap ang mga anak. Rafael, nasa na mga bata? Nasa nursery. Dadalhin dito kapag kailangan mo ng padedehin. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng asawa. May pumatak na luha sa mga mata. Salamat, honey. Alam ko nahirapan ka mga anak lalo 3 pa lang baby natin. Siguro naman, sapat ang 3 bata. Ayoko na ulit mga anak, napakasakit. Reklamo ni Olivia. Sige, kung yan yung gusto mo. Katawan mo naman yan at ikaw yung mga anak. Kaya irerespeto ko kung ano man ang desisyon mo. Salamat naman. Maya-maya lang ay pumasok ng nurse dalang 3 sanggol. Maluwa-luwa ang mag-asawa ng masilayan ang mukha ng mga anak nila. 2 lalaki at 1 babae ang anak nila. Pinangalanan mo na ba sila? Tanong ni Olivia. Hindi pa. Hinihintay kitang magising para tanungin ko ano gusto mo. Sagot ni Rafael. Binuhat yan sanggol na babae. Meron tayong munting prinsesa. Ngumiti si Olivia. Maswerte siya at meron siyang 2 kuya na poprotekta sa kanya. At andito ang daddy. Papakita ko sa kanya kung paano kumahalin ng mami niya para naman maging mataas ang standard niya sa pagbo-boyfriend eh. Kakapanganak pa lang boyfriend agad ang iniisip mo. Natatawang sabi ni Olivia. Tignan natin kung may makalapit na lalaki dito sa prinsesa natin. Baka naman tumandang dalagang anak ko. Para mediko ngayon pa lang eh. Pagod na pagod na yun sa yung 3. Buti alam mo. Gumising si Rafael at ibinabang anak sa higaan. Lumapit naman siya sa 2 at hinagka ng mga ito. 3 na kami mag-aalaga sa iyo at sa bunso natin. Pagkatapos ay lumapit si Rafael kay Olivia na nakahiga pa rin. Hinalikan niya ito sa noo. Ikaw ang bumuo ng buhay ko. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!